dear beloved, Boss Mike, Cervera! Binababoy si PRRD. Yung libro pa talaga na pinupuri si PRRD at pine-preserve yung legacy ni PRRD, yun pa talaga yung gusto nilang questionin. Yun na nga. Ganyan si Basti. Magtataka ka pa. Kita nyo mga kababayan ko, sila-sila na. Di ba? Oh, sila-sila na, oh. Tapos nang mag-live si Chris Ulo. Ha? Tapos na ba? Nagkasabay-sabay ba kami? O, tignan ninyo, mga kababayan ko. Yung pong ugali nila, mga kababayan, na kinakasama nila ng loob, yung po bang mga bagay na napagtatagumpayan o kinakapakinabangan ng kanilang mga kasama, yung po talaga yung kinaiinisan nila. Parang si Basti lang. Pini-question yung 20 pesos na bigas na proyekto ni Pangulong Bongbong Marcos. Samantalang yung kapatid niya na vice-presidente, ayun, nandoon sa ibang bansa, nagkakalat, ng echas niya. Ganun din sila, ugaling-ugali nila. Pakinggan nyo. Sa dami ng libro na binabash si PRRD, binababoy si PRRD, yung libro pa talaga na pinupuri si PRRD at pine-preserve yung legacy ni PRRD, yun pa talaga yung gusto nilang questionin. Diyan pa lang sa Salamat PRRD book, di ba sinasabi dyan ni Maharlika, ang libro ay illegal! Oo nga daw! Pero teka muna, di ba? Ganun ang ugali nila, nagsisitahan. Nakakahiya. Alam nyo mga kababayan, ni sa balahibo ko, wala yan. Kapag ka nga mga kababayan, nakikita ko na lumalago, nagtatagumpay yung mga kaibigan natin, kakilala natin, kayo, mga kababayan, ako po ang unang natutuwa. Ganun po ako. Opo, hindi ko po ugali yung magpasiklaban. Hindi ko ugali yung magpataasan. Ayoko ho nun, mga kababayan, sa totoo lang. Oo, mas mananatili na lang ho ako dito, sa ibaba. Di po ba? Kasi naniniwala po ako sa kasabihan na kung sino ho daw yung binababa, siyang tinataas. At kung sino naman yung nagpapakataas, siyang binababa. Di po ba, mga kababayan? Ganon. Ayan, mga kababayan, eto na. Banatan mo. Bakit illegal yung Salamat PRRD book? Lalaking tanga nitong mga to. Okay, let's just settle this issue once and for all. Narinig nyo, ang lalaking tanga daw nung mga kasama nila sa kabla, sa DDS, mga kababayan. Yun naman yung sinasabi natin, tanga naman talaga sila, di ba? Meron po bang mali doon sa mga sinabi natin? Meron bang mali? Sila na nga nagtatama? Oo. Pag sinabi nating tanga sila, totoo yan. Ayan sabi nga ni Joey, ang lalaking tanga ng mga kasama nila. Saan kayo saan kayo? Saan kayo nakakita na sasabihin nyo kami? Kayo nga yung umaamin na. Diba? Kayo na yung umaamin, Ilan ba mga anak mo, Boss Mike? 6. 6 mga anak ko. Iba-iba nanay. Mga kababayan. Lantad yan sa taong bayan. Sa lahat po ng nakakakilala sa akin, kahit po kayo, hindi ako mahihiyang sabihin sa inyo na iba-iba nanay ng mga anak ko. Mga kababayan, yung po ba ay kasalanan? Hindi ho kasalanan yun. Bakit? Bakit kanyo mga kababayan ko? Wala Madali ho akong mahalin di po ba? Madali akong mahalin, mga kababayan. Yung mga tao, nakausap lang ako. Gusto na akong matikman. Parang si Jenny. Seryoso! Diba? Mga kababayan, eto lang ang may pagmamalaki ko sa inyo. Ganun man, mga kababayan, yung mga anak ko po, ay hindi po ako nagkukulang.
lahat po ng obligasyon ko sa kanila ay binibigay kong lahat yan. Tandaan nyo yan, ha? Oo, ganun ho. Eh, yung iba mga kababayan, ha? Walang trabaho. Ha? Eh, responsable. O, kita nyo mga kababayan. Di ba Arnold Lopez? Oo, ha? Di ba mga kababayan ko? Oh, walang trabaho. Tapos mga kababayan, mambababae pa. Eh ako, mga kababayan, oo, unang-una sa lahat, kapag ka nakausap ako ng mga babae, oo, wala eh, sumasama na eh. Kaya, sorry na lang, mga kababayan. Di ba? pero di ba, mga kababayan ko? Mahalaga, hindi ka nagkukulang. Lahat ng pangangailangan ibigay mo sa kanila. Yung po yun. Di ba? Hindi. Magkaiba kami ni Duterte. Si Duterte, ninanakaw yung pera nun eh. Ako ho, pinaghihirapan ko. Dugo, pawis. Oo, at boses ko. Mga kababayan. Di ba? Yun ang kaibahan. Sino? Si Duterte, yung pera ninanakaw. Si Mike Cervera, pinaghihirapan. Pinagtatrabahuan. Malayong-malayong pagkakaiba yun. Di ba? Eto na. Boss Mike, buti di ka tinangay. Muntik na. Kinikis-kis nga mga kababayan yung aking braso. Magkatabi kami. Naramdaman ko magaspang eh. Sabi ko, ay, Diyos ko, kadiri. Kadiri. Eto na mga kababayan, punta na nga natin yung topic. Eto na nga, nag-aaway-away na naman sila. Salamat PRRD book is a private initiative. There are people behind it who collated story. These are group of people, Okay? They collated articles. I think si Crisette ang participation niya dyan. Inedit niya yung libro kasi editor si Crisette, di ba? Yung Salamat PRRD is a group of different people who wanted to preserve the legacy of PRRD through Salamat PRRD book. Ano ba yung legacy kasi? Wala naman legacy si Digong. Wala akong legacy si Digong, di ba? Kayo naman, ano ba legacy ni Digong? Wala eh. Wala akong maisip talaga. Na naging legacy niya. Bukod sa pumatay ng mga mahihirap nating kababayan. Di ba? Hindi ako marupok, sa totoo lang. Hard to get ako. Sa totoo lang, Nako, si Jen Angeles, ay, umabot ho ng 3 buwan yan, kakaantay. Mga kababayan, 3 taon yan nagchat-chat sa akin. Ay, yung home iba mga kababayan eh. Porke mga artista? Akala, easy to get. No! Yung mga artista. Si Jen Angeles nga, pinapanood pa yung mga, na yun eh. Kababayan, hindi. Naku, nahirapan ho yung mga yan. Sige na, pasok. Salamat PRRD book is a tribute book. Ay, teka muna, hindi ko kasama si Jen Angeles sa... Ay. Basta. Muntik na ako madulas. Eto na. Ang mga contributors dyan, mga cabinet secretary, ordinary citizen, people who work closely to PRRD, some are vloggers, some are prominent individuals, not necessarily in the government, praising PRRD and appreciating all the works he did nung time niya. Ngayon, ano yun? Hindi kasama si Maharlika dyan. Hindi kasama si Roque. Hindi rin kasama si Hanilet. Ganun ba? So paano naging buo yung libro na yan? Kung hindi kasama yung mga yan, sila yung mga sinauna na naggawa ng mga propaganda. Di po ba mga kababayan ko? Yan po yun eh. Paano ngayon yan? Paano nyo nakompleto yung mga libro na yan nang wala si Maharlika? Maharlika. Oy, palangga Hindi ka sinasali. Huwag kang pumayag. Bakit? Di ba? Ikaw ang sinauna, OG. Tapos biglang wala ka sa eksena nila? Sino ba naman itong mga ito?
Oh, di ba bagong salta? Tapos biglang ikaw yung nawala? Kaya pala eh. Hindi ko na masisisi si Maharlika kung bakit galit na galit siya. Di ba no? Maharlika, huwag kang pumayag. Huwag kang pumayag. Maniwala ka sa akin, Maharlika, huwag kang pumayag. Hindi kasama, hindi nalathala yung iyong mga wisdom dito sa libro na to. Malabo. Hindi kumpleto yung libro na yan pag wala si Maharlika at si Roque. Diba? Sige, tuloy. This is published by Manila Bulletin. What is wrong with this? Bakit nyo hinahanap kung saan napunta yung pinagbentahan yan? Kung saan... Hindi ko gets. Ay, baka naman di nyo pinartihan. Kasi ang problema sa inyo, di ba? Ang problema sa inyo, sinasarili nyo lang daw yung kita. Na dapat pala, hating mga mga tanga. Di ba mga kababayan? Sige, tuloy. Anyone can write a book about PRRD. Anyone can write a book for PRRD. Pero sinabi daw ni Digong oo, lagyan nyo daw ng disclaimer. Kapag ka nilagyan ng disclaimer yan, paano mo pa masasabi na may pahintulot ni Digonyo? Di ba? Ibig sabihin, wala na yan. Wala na. Bakit sabog ilong niyan, Boss Mike? Ewan ko dyan. Ewan ko. Parang si Joey, kailangan yata neto ng matindi-tinding retoke. Tuloy. What is your problem? Sino bang gusto mamorsyento dyan? Again. Anyone can write a book about PRRD. Oo naman, kahit ako pwede ko magsulat Isusulat ko. Inang-ina mo, Duterte. Etong mga ginawa mo sa bansang ito. Parmalee. EJK. Droga. West Philippines si binenta mong. Diba? Pwede naman ho tayong magsulat nun diba? Payag ho ba kayo? Lilimbag ako ng isang libro at ipapakalat natin ito. Ang katotohanan, Rodrigo Duterte. Yaan ang aking pamagat sa libro. Tandaan nyo mga kababayan mula sa araw na to, tandaan nyo. Hindi man ako nangangako, pero gagawa tayo ng libro para kay Rodrigo Duterte. On the spot mga kababayan, may tatawagan ako. Sana sumagot ito. Sana sumagot. Ito mga kababayan mga gumagawa ito ng libro. Andali Yan, nagre-ring. Pare. Nakus! Oo, pare. May naisip ako ngayon lang Pwede ba akong magpalimbag ng libro? Pwede yon? Sige, oo naman. Ayun! Sige, prajikan natin pare Sure. Sige pare. Ikaw bahala sa mundo kayo. Ako bahala. Ako bahala pare, ako bahala. Ako bahala. Pare. Bye-bye. Okay na. Ganun lang kabilis mga kababayan. Di ba? Gagawa tayo ng libro. Bibili ba kayo? Susuportahan niyo po ba? Kung sila gumawa ng libro, tayo rin, pwede pala. Sabi niya, gagawa ko ng libro para kay Digonyo. Ang totoo, ang katotohanan, ilalabas natin. Ano? Pwede mga kababayan? Kita niyo mga kababayan, sabi niya, ikaw na bahala sumundot dun sa saan ba susundutin? Nabubuko tuloy. Yusek! Baka naman! Anong pamagat? The Big Mistake. ICC Legacy. Yan mga kababayan, Kala nyo
kayo lang may karapatang gumawa ng libro. Ayan, nag-away-away sila. Basta tayo, papagawa tayo ng libro, mga kababayan. Oo, siguraduhin natin nabibili ang lahat at mumurahan lang natin. Oo, pwede na ba siguro yung mga tagsi 50 pesos lang? 50 pesos, mga kababayan, pwede na ba yun? Kaya sa 50? Samantalang yung coloring book yung kaibigan libro sino to? Si Sarah? Di ba, mga kababayan ko? Yung 10 milyon ang halaga? Gagawa ako. Oo. Siyempre, ikukonsulta ko muna sa mga kaibigan nating abogado. Oo, di ba? Konsulta natin sa kaibigan nating abogado. Kapag naging maganda ang kita sa libro ni Digonyo, susundan natin si Buday naman. Si Buday naman, mga kababayan, gawin natin ng libro. Ano? Pwede, no? Pwede? So, itatampok natin, mga kababayan, yung mga vlogger ninyo. Oo. Bibigyan natin ng 1 page, 2 page para sa kanila. Mababasa nyo sila kung ano yung mga tatakda nilang mga doon, kwento, ano? Yun, mga kababayan. Gawa ka libro, Boss Mike. Oo. Kahit comics pwede na. O, aralin natin yan, yung mga tagsi 50 pesos lang. Oo. So, ito na. Joey, gagawa rin kami, Abangan nyo. Gawa kami, Anong problema ninyo? Sino bang nalugi dito? Bakit ito problema? Ito yung hindi ko gets And this is because these people are spouting kabobohan and people are eating it. Bakit yung pinakikialaman? O kumita yung libro. O ano kung kumita ang libro? By the way, I bought a book written by a foreigner. Teka lang. Oo, yan, teka lang. Emeline De Castro. Oo. Thank you, Sa totoo lang, Emeline, binubuhay mo na ako. Oo. Sa susunod yan, magpapaalipin na ako sa'yo. Oo. Bumili lang kayo ng libro, okay na. Di ba, Raygo? Ito na. This is a book I bought from Shopee. This is written by Jonathan Miller. I'm not so sure if this is a pro-PRRD book or it is a book that will bash PRRD now. I do not know, but tanga-tanga ka pala Hindi mo alam, bumili-bili ka ng libro. Hindi mo ba naintindihan niyang libro na yan? Kung ano laman yan? Pero nyo sabi niya, mga kababayan, hindi ko alam kung pro Duterte ito o anti Tanga, no? Imbis na dapat binasa mo, dinalaman mo sana kung anti o pro yan. Ito na. ako kasi, whether pro-PRRD yan or hindi yan pro-PRRD na libro, I would like to, I would like to get it. Kasi parang makita natin yung iba't ibang perspective ng mga tao kay PRRD. So, bumibili. Panoorin mo ko. Siguro pinapanood ako nito. Yung perspektibo ko kay Digonyo, mamamatay tao. Manggagamit ng mga Pilipino. Binudol ang mga mahihina. Hanggang ngayon, mga kababayan, nambubudol pa. Kita niyo, mga kababayan ko? Di ba? Humimod sa wet packs ng mga Tsekwa. Yun si Digong, mga kababayan. Wala nang iba. Foreigner pa. Di ba? Yun na nga foreigner pa. Sino? Yun. Ngayon, mga kababayan ko, inabot na ako ng oras, yoko nang ituloy to. Sa totoo lang, yun lang naman ang gusto kong ipasabihin sa inyo Gagawa tayo ng libro. Diba? Mga kababayan ko, ilalathala ko kayo. Pati yung mga masusugid na taga-suporta natin dito. Ilalagay ko sa libro lahat ng mga komento nyo. Mga kababayan ko? Diba? Malamang, bibili din siya ng book mo, boss. Pero bago lahat, mga kababayan, pa-plug ko lang. Bago tayo mag-iwalay, huwag niyong kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. At abangan niyo po ang The Big Five sa Sabado. Mga kababayan, lang tulog na lang. Ang unang araw
ng inyong mga paboritong vlogger ay nasa Radyo Pilipinas na po. Suportahan po natin mga kababayan. Eto na. Talakayang may kabuluhan, mga issue ng bayan. Impormasyong dapat nating malaman. The Big Five. Tropang hindi dinadaga, nanunupalpal ng kasinungalingan, nagsisiwalat ng katotohanan. The Big Five. The Big Five. Kasama sina Mike Cervera, Takeru Miyamoto, Mark Ramos, Sangkay Janjan, Coach Jarrett, Chris Ulo at Jake Magnus. The Big Five. Makakapal ang mukha, matitigas ang dibdib. Galit sa mga magnanakaw sa kaban ng bayan. The Big Five. Makipagkulitan, makipagpartagulan, makipagtalastasan. The Big Five. The Big Five. The Big Five. Sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. 738. Ayan mga kababayan ha. So abangan nyo po yan. So paano mga kababayan? Kaalaman na tayo. Oo, sarado na sinihan. Sarado na sinihan mga kababayan. Oy, thank you po sa inyong lahat ha. Wow, ang lupit astig ng Big Five. Hindi lang ho ha. Ang Big Five po ay napakarami ho niyan. Opo ha, marami po ang mga kasama natin dyan. Hindi lang po 5. Ang original po 5. Ngayon po mga kababayan, ay na-discover tayo. Kaya po mga kababayan ay nilipat na po tayo sa radyo, telebisyon. Ano po? Radyo, telebisyon na po tayo ngayon. Oo. Hindi lang ho dito sa social media, pang mainstream na. Diba mga kababayan? Pang mainstream na! Oo, mapapakinggan sa radyo, mapapanood sa telebisyon, The Big Five, mga kababayan. Muli, ako po ang inyong lingkod. Humaba na ng 9 na minuto tong topic natin. Ako po ang inyong lingkod, Mike Cervera po. Lagi nagsasabing, huwag niyong kalimutang mag-like, share, and subscribe. Ano po? At, alam niyo na, mga kababayan, ha? Oo, supportahan niyo po sa Sabado. Maraming salamat po, mga kababayan. Our beloved Boss Mike